Ang tanong ko sa'yo, sino ba nag-utos noon nung maghandog ng mga hayop? Sino nag-utos noon? Simple naman yung tanong ko eh. Dito po, ayon sa record sa Biblia, lahat po yan na utos na makikita sa Biblia, galing yan sa Diyos. Ang magtatanong sa kabila mo si Brother Eli Soriano po. Ang aking unang tanong, kapatid na Elmer, sabi mo, umanib kayo sa pananampalatayang Israel. Meron ba sa Israel na pangalan na Remnant Israel Yahweh Assembly in Yahshua Messiah? Meron bang grupong ganyan sa Israel? Meron po. At sa katunayan po, meron po akong papilis. Kaya hindi ko dala rito. Ako po ay inordinahan ni Elder Pete Baca for the second time, ay kay Elder George Garner, Elder Jerry Hillan. Sila po yung mga Hudyo or mga Israelita. Ako po ay isa sa tagapangarap po nila dito sa Pilipinas. May kasamahan kayo sa Israel? Oho, meron o. Maraming tawag sa pananampalatayang Israel sa ngayon. May Messianic Movement, may tinatawag itong Sacred Name Believer Movement, may tinatawag itong Judaism or Sabbath Keeper. Maging sa Amerika, isa po ang aming pinaglalaban at aming layunin ang alin? Ibalik ang katotohanan. Pwede ba, kapatid, sa ibang pagkakataon kung sakali ay ipakita mo sa amin yung papel na sinasabi mo na kayo ay binigyan ng karapatan ng mga taga-Israel? Brother Soriano, una muna, gusto ko muna pong ang itanong mo sa akin ay yung related sa ating tema muna kasi yun ang aking diin na ngayon eh. Hindi, lahat ng sinabi mo, may karapatan akong magtanong. Lahat ng sinabi mo. Huwag kang magsasalita ng isang bagay na hindi mo gustong itanong ko sa'yo. Kaya ako sinasabi yan dahil yan ang umpisa mo eh. Ang pananampalataya po namin ay nagmula at nanggaling sa pananampalataya Israel. Yan ang umpisa mo. Nagbigay ka pa ng halimbawa. Yung mga Pilipinong Islam o mga Muslim, hindi naman mga Arabo yan, di ba? Kung natatandaan ng mga audience kanina, diyan ka nag-umpisa, kaya diyan ako nag-uumpisang magtanong. Bagamat kami mga Pilipino ay pananampalatayang Hebro ang aming tinanggap. Gaya din sa Pilipinas, maraming mga Islam dito o mga Muslim. Pero hindi sila Arabiano, mga Pilipino ang kanilang citizenship. Pero ang pananampalatayang tinanggap naman nila ay Islam. Gaya ng Roman Catholic, hindi naman sila taga-Roma, pero mga Pilipino. Ngayon, sa kumpirmasyon mo, meron kayong kasamahan taga-Israel. Yun lang naman ang gusto kong malaman eh. Kung ikaw ang pananampalataya mo, nag-umpisa rito sa Pilipinas o nag-umpisa nga talaga sa Israel. Yan po ang una kong tanong sa'yo. Ngayon, ang ikalawang tanong ko ganito. Sabi mo, may ilan na mga utos ng Diyos na na-remodel. Ay dapat yung batas niya ay hindi magbabago. Mayroong ilan na para sabi natin parang na-remodel. Sabi mo kanina, no? Ano yung ilan na na-remodel na sinasabi mo? Okay, salamat ng marami sa tanong ni Brother Solano. Sa lumang tipan, dati, yung mula kay Adan at Eva, pag nagkatay sila ng tupa, dahil sila nagkamali, nagpapatay sila ng tupa. Sa bagong tipan, dumating na po yung tunay na inaaninuhan nun. Ang tawag doon sa English, sacrificial offering. Hebrew 5 hanggang 6 yun. Pakibasa natin, Brother Elmar. Hebrew 5 hanggang 6. Dali, baka maubos ang oras. Sumagana marami silang may tanong. Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan ay sinabi, hain at handog ay hindi mo ibig. Ngunit isang katawan ang sa akin inihanda mo. Sa mga handog na susunugin at mga haing patungkol sa makasalanan ay hindi ka nalugod. Ito po yung tungkol sa sacrificial offering na dumating na nga ang tunay na inaaninuhan ng mga handog ba? Pag nagkasala ka noon, malaki-laki, baka, kalabaw o kaya kambing o tupa.
Pero kawawa yung mahirap eh, kung wala kang hasyenda. Ang ibig mo ba sabihin, kapatid na Elmer, yung handog na yan na susunugin patungkol sa kasalanan, utos yan kay Eva at kay Adan? Hindi lamang kay Eva at Adan, sa lahat po. Pero nag-umpisa yan kay Eva at kay Adan, sabi mo. Doon nagsimula. Doon. Yung paghahandog ng tupa. Ang tanong ko sa'yo, saan mo mababasa na sinabi kay Eva at kay Adan na maghandog ng mga hayop na susunugin? Ang ibig sabihin mo kanina sa akin na ang nilalarawanan o mayroong pagsasalarawan na pagbabago. Halimbawa, yung nung una, sa tupa. Dito sa Genesis siya makikita mo. Nakukuha yung tanong ko, kapatid na Elmer. Sabi mo, nag-umpisa yan kay Eva at kay Adan at saka sa iba pa. Ang tinatanong ko lang, saang talata sa Biblia mababasa na iniutos kay Eva at kay Adan maghandog ng mga hayop na susunugin? Ang ating pinag-usapan nito, brother, sila una-una ay alam ko yung usapan natin. You are under cross-examination. Sagutin mo lang yung tanong ko, sana mamagitan ng ating moderator. Kasi ikaw ang may sabi, hindi naman ako na yan utos kay Eva at kay Adan at sa iba pa. Tinatanong ko lang naman sa iyo yung talata. Madali naman ako kausap Meron bang talata sa Biblia na nagsabi ang Diyos kay Eva at kay Adan na maghandog sila ng mga hayop na susunugin? Ito hindi nga ho direkta, pero sila naghahandog ng tupa. Na ang tupang ito'y lumulan. Ganito. Kung sabi mo sila naghahandog, saang talata sa Biblia mababasa mo si Eva at si Adan naghahandog ng tupa? Genesis 4, bagamat hindi dito hindi dito literal na si Eva at Adan mismo. Dito nakita natin sa Genesis mismo, sa aklat ng Genesis. Sa 4, 1 hanggang... Hindi ba totoo yung nasa 4.1 hanggang 7 ng Genesis? Ang naghahandog dyan si Abel at saka si Cain, hindi naman si Eva at si Adan? Oho. Di ba anak nila si Abel at Adan? So, ang naghahandog si Cain at saka si Abel, hindi si Eva at si Adan. Ganon. Kung sinusunod ito ng anak, ito'y mula ito sa magulang din. Nakita sa magulang. Anak niya ito Hindi naman sumuway si Abel sa utos Pero si Cain sumuway sa utos. Noong nakasala siya, nag-alay siya Pero ng ba si tupa. Cain ba sumuway sa utos, kapatid? Nagkasala sa utos dahil pumatay siya di ba siya anak ni Eva at ni Adan? Bakit siya sumuway sa utos? Kaya ang punto ko sa'yo, hindi ko mo ginagawa nung anak, yun ang ginagawa ng magulang. Hindi ganon. Huwag tayong mga has na lalagyan natin yon. Ganon pa man, naintindihan ko na ang punto mo. Ang susunod kong tanong, sino ba ang nag-utos sa kanila na maghandog ng haing susunugin? Sino nag-utos? Kay Cain at saka kay Abel na maghandog sila ng mga hain. Sino ba nag-utos sa kanila? Alam nyo, kapatid, kung naalala mo yung sinabi sa akin doon sa kanabutas, di ba? Si Abraham, nagbigay ng ikapo, pero hindi inutusan. Kay Melchizedek, hindi ba ikaw pa maniwala? Pero ngayon, ang tanong ko sa'yo, sabi mo kasi, utos yon yung paghahain ng mga tupa. Sabi mo nga, na-remodel dahil dumating na yung anino, yung pinanggagalingan ng anino, di ba? Sabi mo kanina, no? Di ba sabi mo, utos yon? Sino nag-utos nun? Sabi mo kasi utos Ikaw ang may sabi, hindi ako. Sabi mo, utos yon, kaya lang na-remodel. Ang tanong ko sa'yo, sino nag-utos nung paghahain ng mga tupa o ng mga hayop? Ang hinihintay ko sa yung itanong sa akin, Brother Soriano, yung pinaksa ko tong... Hindi, yun ang tinatanong ko, wag mo akong turuan ang itatanong ko sa'yo. Mamaya, hindi rin kita tuturuan ang itatanong mo sa akin. Ang tanong ko sa'yo, sabi mo kasi,
Utos yun, nire-remodel lang. Ang tanong ko sa'yo, sino ba nag-utos nun? Nung maghandog ng mga hayop? Sino nag-utos nun? Simple naman yung tanong ko eh. Dito po, ayon sa record sa Biblia, lahat po yan na utos na makikita sa Biblia, galing yan sa Diyos. Ayon. Sa mga twin, utos ng Diyos yan. Kung yan ay utos ng Diyos, sabi mo, ang Diyos ay hindi nagbabago. Bakit ang sabi mo kanina, ni-remodel yan? Ay dapat yung batas niya ay hindi magbabago. Mayroong ilan na para sabi natin parang na-remodel. Magbigay ko sample sa Brother Soriano. Gaya ng 10 utos, isinulat sa bato. Sa bato, ni-remodel. Nilagay sa puso't isipan. Di ba mo nagkaroon ng pag-remodel pero nalipat lamang yung utos mula sa bato. Sinusundan lang kita dun sa sinasabi mo. Sabi mo kasi, utos yan ng Diyos. Eh sabi mo, ang Diyos hindi nagbabago, ba't naman ni-remodel yung utos niya? Di ba sabi ko sa'yo, yung tinatanong ko sa'yo yun eh. Maglagay ka ng katwiran para sa kapakanan ng tao. Kung ang mahalaga sa'yo, kaligtasan natin, sagutin mo ako ng tapat. Sabi mo, utos yan ng Diyos. Sabi mo rin, ang Diyos ay hindi nagbabago. Eh di dapat hindi rin magbabago yung kanyang utos. Yun ang konklusyon mo eh. Yun nga ang tema natin eh. Sabi mo, walang pagbabagong naganap. Eh ikaw na rin na nagsabi, ni-remodel ng Diyos. Eh ba't ganon? Meron ba namang walang pagbabago tapos nire-remodel? Yun ang tinatanong ko sa'yo ngayon. Ano ang katwiran mo ron? Walang naganap na naalis. Yung pagkakasulat na i-transfer mula sa bato patungo sa puso, pero yung nilalaman. Wala akong sinasabing mula sa bato. Ikaw ang may sabi nun. Ang tinatanong ko sa'yo, yung paghahandog. Sabi mo, utos ng Diyos yun, yung paghahandog ng hayop. Eh ngayon, hindi na. Dahil sabi mo, kawawa naman yung mahihirap. Wala namang ihahandog na tupa. Sabi mo pa kanina eh, di ba? Pag nagkasala ka noon, malaki-laki, baka, kalabaw o kaya kambing o tupa. Pero kawawa yung mahirap eh, kung wala kang hasyenda. Kaya nga tinatanong ko sa'yo, ano ang katwiran ng Diyos mo ron? Kasi hindi yun ang Diyos ko eh. Ano ang katwiran ng Diyos mo? Nasabi mo kanina, walang pagbabago ang Diyos. Eh ba't ngayon eh, inalis niya yung utos na paghahandog dahil kawawa naman yung mahihirap? Yun ang tinatanong ko sa'yo, anong katwiran doon? Wala namang naalis na utos eh, Brother Soriano. Hindi, sinabi mo ni remodel eh. Asan mo mababasa na yung paghahandog ni remodel? Bibigyan kita ng sample. Yung remodel mula sa utos, sa bato, nilipat sa puso't isipan hanggang bagong tipan. Ganon din ang pagkakasulat. Hebro, pakibasa niyo sa Hebro. Hebreo 8. Hebreo 8, talatang 10. Ito ang sabi. Umpisa natin sa 9. Hindi ayon sa tipan, aking ipinagkipagtipan sa kanilang mga magulang, ng araw na sila'y aking tangnan sa kamay. Di yan ang tinatanong ko, kapatid. Ang tinatanong ko yung tungkol dun sa hayop na ihahandog. Doon pa lang naman ako, mamaya tayo pupunta dyan. May oras pa naman eh. Ang tanong ko, saan na yung hayop na ihahandog? Utos ng Diyos yun, pero ni-remodel niya. Saan yon? Ito'y pagsasalarawan ng pagsagot ko sa Brother Soriano. Dahil doon ka pumasok ng tanong. Ang tanong mo ay tungkol sa paghahandog, tungkol sa tupa. Yun ay pagsasalarawan ko lamang tungkol sa kautusan. Na mayroon mang yung pinaglalagyan, pero yung utos mismo, yung eksaktong utos, tulad ko kung dito walang pagbabago. Yung pong titinagan namin. Walang pagbabago yung nilalaman. Ayon. Kung walang pagbabago yung eksaktong utos, ibig sabihin, yung nilalaman, yung eksaktong utos, dapat hanggang ngayon, maghahandog pa rin tayo ng tupa. Di ba ganon? Kaya nga po kami, Brother Soriano, taon-taon, mayroon kami yung tinatawag na Passover or Paskwa. May Passover ho kami. Iyon po ay hindi na kami nagkakata. Kapatid, alam mo, wala akong pakialam doon kung may Paskwa kayo kung wala. Yung tema natin ang pinag-uusapan natin. Sabi mo, walang pagbabago yung Diyos na kinikilala mo. Eh sabi mo kasi, yung utos na paghahandog ng mga tupa, utos ng Diyos yun.
Eh bakit ngayon hindi na? Sabi mo nga, yung mahihirap di makakapaghandog. May pagbabago ba o wala? Yung pinaglalagyan, mismo yung dumating na mismo yung inaniwan, Hebro 10:1, sapagkat ang kautusan na may isang anino ng mabuting bagay na darating, hindi ang tunay na larawan ng mga bagay, o hindi ang tunay na larawan noong diwa, naroon, Brother Soriano. Tapos na po. Susunod naman po si Brother Eli Soriano naman po. Start po tayo. Okay na po, Mr. Okay. Pastor Elmer Albert. Okay, itong tanong ko si Brother Eliseo Soriano. Yung tinima mo ngayon ay hinggil sa pagtutuli. Napansin ko na ang sabi mo, talagang hindi na rin natin kailangan nga ang pagtutuli. Tungkol kay Kristo yung tanong ko, si Kristo po ba'y natuli? Oo, hindi. Natuli siya ayon sa kautusan ni Moises. Basahin natin sa Lucas. Ganito ang ating mababasa sa Lucas Kapitulo 2 at versikulo 21. Nang makaraan ang 8 araw upang tuliin siya, ay tinawag na Jesus ang kanyang pangalan, na siyang itinawag ng anghel bago siya ipinaglihi sa tiyan. Yan ang sagot ko, nasa Biblia, kapatid. Tinuli si Kristo. Brother Soriano, hindi ba tinututulan mo na nagkaroon ng pagbago? Bakit natuli man si Jesus? Sabi mo kanina, nagkaroon ng pagbabago. Di ba si Kristo yung ating halimbawa? Ang inihintay ko, sabi mo, hindi natuli. Ikaw pala mismo nag-broadcast at pumalakpak ang karamihan. Natuli, ikaw pa nagbigay ng talata. Sa makatwid, natuloy o nawala? Nawala kasi si Kristo yung huling-huling saserdote na inihandog para sa mga Israelita. Pagkatapos ng panahon ni Kristo, dumating yung panahon na nangangaral na siya. Hindi niya na ipinangaral yung pagtutuli. Kasi nung tuliin siya, hindi pa siya nagsasalita noon 8 araw pa lang siya, kapatid. Pero nung mag-umpisa siyang magturo, 30 anyos na siya. Basahin natin kay Lucas sa 3:23. At si Jesus din, nang magpasimula siyang magturo, ay may gulang na 30 taon na anak, ayon sa sinasapantaha ni Jose ni Eli. Ayan, nung mag-umpisang magturo si Jesus, 30 anyos na siya. Nung tuliin siya, di pa siya nagsasalita nun eh. Kaya, yung pagtutuli hanggang dun sa bata si Jesus. Pero nung mangaral na siya, hindi niya na ipinangaral ang pagtutuli. Ang sinabi ni Pablo, hindi ako may sabi, kapatid, baka magkamali ka, labanan mo si Pablo. Sabi ni Pablo sa Galacia 5:6, sapagkat kay Kristo Jesus, kahit ang pagtutuli ay walang kabuluhan, kahit man ang di pagtutuli, kundi ang pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Ayan. Kaya pagdating nung nangangaral na si Kristo, ang itinuro niya sa mga apostol, yung pagtutuli walang kabuluhan na yon. Hindi niya nabatas yon. Yon ang nasa Biblia, kapatid. Yun ang sagot ko. Kasi ang implikasyon mo kanina, sabi mo, nagbago na. Si Kristo ang ating pinakasaligan ng katotohanan at halimbawa. Kaya tinanong kita kanina kung si Kristo ba o si Yahshua. Natuli na ika-8 araw? Oo, hindi. Sabi mo, oo, sapat na sa akin. Ibig sabihin, hindi pala naman nawala. Ibig sabihin, alam mo, kapatid, si Kristo ang saligan ng pananampalataya nung siya'y nagtuturo na. Hindi nung bata siya. Hindi nung bata siya. Kasi nung bata siya, nasa ilalim pa siya ng kautusan ni Moises. Basahin natin ang 4:1 ng Galacia. Sana maintindihan mo, no? Ngunit sinasabi ko na samantalang ang tagapagmana ay bata, ay walang pagkakaibang anuman sa alipin, bagamat siya'y Panginoon ng lahat. Yan, sabi ni Pablo, samantalang ang tagapagmana ay bata, walang pagkakaibang anuman sa alipin, bagaman siya'y Panginoon ng lahat. Nung bata pa si Kristo, hindi pa siya nagtuturo nun. Kaya siya ay nasa ilalim ng kautusan ni Moises. Basahin natin ang versikulo 2.
Datapwat nasa ilalim ng mga tagapag-ampon at ng mga tagapangasiwa hanggang sa panahong itinakda ng Ama. Sa 3, Gayon din naman tayo nang tayo'y mga bata pa. Tayo'y nasasakop ng pagkaalipin sa ilalim ng mga pasimulang aral ng sanlibutan. 4, Datapwat, nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae, na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Ayan, ang anak ng Diyos ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Sa ilalim ng kautusan ni Moises. Kaya siya natuli eh. Kasi nasa kautusan ni Moises, ang bawat lalaki tutuliin. Yun ang kaugalian ni Moises. Nag-umpisa yung kay Abraham. Pero nang mangaral na ang Panginoong Jesus, tinuro niya sa mga apostol, wala nang kabuluhan niyang pagtutuli. Yun ang sabi ni Pablo. Hindi ako may sabi noon, ha, kapatid? Okay. Hello. May tanong ko dito sa Kawikaan. Sabi mo, bata pa si Yeshua, nabautsuan o si Jesus, nabautsuan bata pa. Sabi mo, sakop. Babasahin ko yung Kawikaan, itatanungin kita dito kung anong sagot mo ito. Kawikaan 22:6. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. At pagka tumanda man siya, ay hindi niya hinuwalayan. Si Yeshua, batang tinuli. Nagkamali ba siya sumunod ng bata pa? Kasi maging sa Israel, maging sa Hudyo nung isinilang siya, bata lahat ay tinutuli. Ang aking gustong marinig sa kanina, hindi na dapat magpatuli. Napatuli pala si Yeshua. Di ba ganang halimbawa? Brother Soriano, nagkamali ba rin si Yeshua sa ginawa niya? O hindi? Hindi nagkakamali ang Panginoong Jesus sa kanyang ginagawa. Pero, dapat ang sundin natin yung kanyang utos. Na sabi niya, wala nang kabuluhan yung pagtutuli. Kaya nga yung isa sa mga ministro niya, hindi nagpatuli eh. Basahin natin sa 2:3 ng Galacia. Datapwat, maging si Tito man na kasama ko, bagamat Griego, ay hindi napilit na patuli. So, si Tito, ministro ni Pablo, kasama, hindi nga napilit patuli eh. Kung ikaw ang nandun, pipilitin mong patuli si Tito. Kasi nagpatuli si Kristo. Hindi mo kinukonsider yung aral ni Kristo eh. Si Kristo nagpatuli sa kautusan ni Moises nung bata pa siya. Pero nung nangaral siya ng pagbabago. Kaya ang itinuro niya sa mga apostol, wala nang kabuluhan ng pagtutuli. Ang isa sa kanyang ministro, hindi nga nagpatuli eh. O, di ba? Ako, kahit hindi ako magpatuli, hindi mo ako pwedeng pintasan dahil Kristiyano ako eh. Di ba? Kahit hindi ako patuli. Buti na lang tuli ako. Di ba ganon? Pero, para sabihin mo sa akin na meron diferensya yan. Walang diferensya dyan, kapatid. Walang contradiction sa Biblia. Si Kristo'y sumunod mula sa pagkabata. Pero nung mangaral siya, ipinangaral niya na wala ng kabuluhan ng pagtutuli. Yun ang nasa Galacia 5:6. Yun ang sagot ko sa'yo. Okay, sapat na ho yung sinabi mo sa akin kay Kristo, tuloy si Kristo. Okay po, ito another question. Ang hinihintay ko kung magtanong sa ngayon, ito po, mga kapatid. Ang aking pinaksa kanina, kautusan ng Diyos na ibinigay, gaya kay Moises yung 10 utos, moralo, nilagay sa puso't isipan, madiin kung sinabi yan. Yung kautusan ng Diyos na ibinigay sa lumang tipan, pagdating ba ng bagong tipan, sinabi ba ng Diyos na huwag nyo na susundin? O sinabi ni Kristo, huwag nyo nang susundin ang utos sa lumang tipan? Ngayon ko bang marinig at mabasa sa Biblia, Brother Serrano? Alam mo, kapatid, nung sabihin ni Kristo, nung sabihin niya ang bagong tipan, ginawa niya ng luma yung una at pinalipas niya na. Yun ang sabi ni Pablo. Hebreo 8:13, kapatid na Luz, pakibasa mo. Doon sa sinasabi niya, isang bagong tipan ay niluma niya ang una. Datapwat ang nagiging luma at tumatanda ay malapit nang lumipas. Nung panahon pa ni Pablo, 2,000 taon na nakakaraan, sabi niya, yung lumang tipan, lumilipas na yon. Ngayon, lipas na nga yun eh. Kaya, kung ating susundin ang nasa Biblia, ang ating kailangan tanggapin ngayon ang bagong tipan. Yan ang ipinangaral ng mga apostol. 3:6 ng 2 Korinto, kapatid na Daniel.
na sa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan, hindi ng titik, kundi ng Espiritu, sapagkat ang titik ay pumapatay, datapwat ang Espiritu ay nagbibigay ng Ayan. buhay. Ang mga apostol, naging ministro ng bagong tipan. Siyempre, iba yung bago kaysa sa lumang tipan. Yun ngang lumang tipan, sabi ni Pablo, tumatanda, lumilipas na, malapit na lumipas. Lumipas na nga ngayon eh. Kaya, sa panahon ng mga apostol, hindi na utos yung kagaya nung una sa Israel na mga palatuntunan at mga kahatulan. Yung mga paglilinis, maliligo ka, maglalaba ka ng damit mo. Utos sa Israel yan. Pag nakahipo ka ng karumaldumal, maliligo ka. Ngayon, sa panahon ni Kristo, hindi na yun utos, kapatid. Yan ba sa binasa mo sa Hebreo 8:13 na balik-balikan mo ka doon sa sinabi niya, isang bagong tipan ay linuma niya ang una. Datapwat ang nagiging luma at tumatanda ay malapit ng lumipas. Lumipas na ba o malapit ng lumipas? Nung panahon ni Pablo, malapit na lumipas. 2,000 years ago yun. Ngayon, lipas na yun. Darang panahon eh. 2,000 years ago, malapit na lumipas eh. O edi ngayon eh, lipas na. O di ba? Lipas na nga ngayon eh. Dahil 2,000 years ago pa nung sabihin yan eh. Sa lipas na. Kapatid, una, kung pag-aaralan bago ka dumating ng 13, dadaan ka muna dito sa 9 hanggang 10. Sa lumang tipan, sinulat yung 10 utos sa bato. Kaya sinabi ko sa kanila yung pagsasalarawan. Yung pinaglagyan lang ng utos ang nagbago. Dati sa bato. Sa 9 hanggang 10, nilagay sa puso't isip. Yung sa pagkakasulat sa lumang tipan sa bato, yun ang sabi Ted, wala kang ngayong karapatang magpaliwanag. Ang karapatan mo, magtanong ka sa akin. Yun ang turn mo ngayon. Huwag kang makonfuse, kapatid na Elmer. Easy ka lang. Ngayon, cross-examination mo ako. Huwag kang magpaliwanag. Mamaya may 20 minutos ka para magpaliwanag eh. Magtanong ka muna ngayon. Hindi, nagtanong ako. Dito ba sa binasa mo, nagpapatunay ba dito na sinabi na wala na ngayong utos ng Diyos? Wala na, lipas na? Yung salitang lipas, magkaiba yung lipas. Mali yun. Pagka lumilipas ang isang bagay, kagaya nung lumang tipan, meron naman bago eh. Ba't mo sasabihin wala na? May tipan pa rin ngayon, kaya lang yung bago. Ang lumipas yung luma eh. Maling konklusyon yan, kapatid. Halimbawa, yung perang hapon, lumipas na. Meron naman perang hindi hapon ngayon eh. Ewan ko kung nabuhay ka nung panahon ng hapon. Ako rin hindi nabuhay nung panahon ng hapon eh. Pero, 1947 na kasi ko pinanganak, wala nang gera nun. Pero nadatnang ko pa yung perang hapon. Sabi nung nanay ko, nung araw daw, yun ang pera nila. Nadatnang ko mga ilang sakong perang hapon. Napakarami namin perang hapon kasi merong bakery ang aking ama doon sa Top Avenue. Sila ang nagsusupply ng tinapay sa PGH at saka sa North General Hospital. Kaya marami silang pera nung panahon ng hapon. Nung nandun na ako, panahon ko na, nung nang grade 1 ako, may dala-dala ako sa school. Sabi ng teacher ko, hoy, tapon mo na yan, hindi na kailangan yan. Lumipas na yung pera ng panahon ng hapon. Pero may pera na uli nun. Yun naman pera ni Quirino, nakapirma si Quirino, pera ni Aguinaldo, yun. Kaya hindi ibig sabihin, kung lumipas na, wala nang kautusan. May kautusan pa rin. Yun ang sagot ko sa iyo, kapatid. Okay. Ginamit mo sa akin ng pera ng hapon. Ito ang tanong ko sa ang bagong tipan. Ilang libong taon na po mula ng pagkakasulat? Ibig ba kasi pag lumipas ng 1,000 taon, lipas na rin. Ay ang bagong tipan, ilang libong taon sinunod, Brother Sunil, mula ng masulat? Mga 2,000 taon na yan, pero hindi lilipas yung bagong tipan. Kasi yan ang tipan magpakailanman. Ang sabi sa Hebreo, pakinggan mo sa 13:20. Ngayon, ang Diyos ng kapayapaan na muling nagdala mula sa mga patay sa dakilang pastor ng mga tupa sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan sa makatwid bagay ang Panginoon nating si Jesus. Ayon, ang daladala ni Jesus na tipan walang hanggan na. Nag-umpisa yan 2,000 years ago hanggang sa matapos na tayong lahat, yan pa rin ang tipan. Kaya, pero iba yan sa lumang tipan.
Yon ang dapat mo maintindihan dyan. Okay. Time na. Time na po, time na. Okay, Mr. Moderator. Ano ba tama? Yon? Pares lang po. Ilan minuto? Pares lang po. Okay, good. Sabi mo kanina, buti pa si Pablo, bidang-bida sa akin. Ay, mabuti pa si Apostol Pablo, bidang-bida kay Mr. Soriano. Bakit? Sa'yo ba hindi bida si Pablo? Hindi namin din kalaban si Pablo. Hindi namin kalaban. Lalo na ang Diyos. Higit ko ang Diyos. Hindi ka tutol kay Pablo. Galasa 1:8 at 9. Maski man mga apostol, propeta. Ang tanong ko sa iyo, hindi ka tutol kay Pablo. Nung sabihin mong bidang, buti pa si Pablo, bidang-bida sa akin. Tutol ka ba kay Pablo o hindi? Wala akong sinabing tutol. Kung magturo siya ng hiwalay sa Diyos, itatakwil namin siya. Pero wala naman siyang itinatakwil ang utos ng Diyos. Ayon. So wala namang record na may masamang tinuro si Pablo. Wala. Wala. Pabor naman si Pablo sa Diyos eh. Ayon. Babasahin ko uli ang Galacia 5:6. Sabi ito ni Pablo. Sabi niya, sapagkat kay Kristo Jesus, kahit ang pagtutuli ay walang kabuluhan, kahit man ang di pagtutuli, kundi ang pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Tama ba si Pablo nung sabihin niyang wala ng kabuluhan ng pagtutuli? Wala po kami sinasabing bawal ang pagtutuli. Nagpapatuloy ka kami lahat eh. Hindi ganun ang tanong ko, sumagot ka sa tanong ko. Tama ba si Pablo nang sabihin niya na wala ng kabuluhan ng pagtutuli? Hindi naman niya sinabing hindi na tayo magpapatuloy. May sinabi ba siyang wag tayo magpatuloy? Tama ba si Pablo nung sabihin niyang wala ng kabuluhan ng pagtutuli? Wala po kami sinasabing bawal ang pagtutuli. Nagpapatuloy ka kami lahat eh. Sumagot ka sa tanong ko. Tama ba si Pablo nang sabihin niya na wala ng kabuluhan ng pagtutuli? Hindi naman niya sinabing hindi na tayo magpapatuloy. May sinabi ba siyang wag tayo magpatuloy? Tama ba si Pablo nung sabihin niyang wala ng kabuluhan ng pagtutuli? Wala po kami sinasabing bawal ang pagtutuli. Nagpapatuloy ka kami lahat eh. Hindi ganun ang tanong ko, sumagot ka sa tanong ko. Tama ba si Pablo nang sabihin niya na wala ng kabuluhan ng pagtutuli? Hindi naman niya sinabing hindi na tayo magpapatuloy. May sinabi ba siyang wag tayo magpatuloy? Hindi ganun ang tanong ko. Wala naman akong sinabing huwag kang magpatuli eh. Babaho ka pag di ka nagpatuli. Maniwala ka sa akin. Ang tanong ko sa'yo, tama ba si Pablo nung sabihin niya na ang pagtutuli wala ang kabuluhan? Tama, dahil hindi naman kaligtasan ang pinag-usapan eh. Pag sa tao, importante matuli ang lalaki. Pero pag sa kaligtasan ng pinag-usapan, hindi na kailangan ng pagtutuli. Ang pagtutuli ba ay walang kinalaman sa kaligtasan? Wala. Wala. Hindi na makapagliligtas. Roma 10:13. Ayan. So, wala nang kabuluhan ng pagtutuli dahil wala palang kinalaman sa kaligtasan eh, di ba? Pero hindi po tayo dapat lumabag sa utos. Sagutin mo tanong ko. Sabi mo, wala namang kinalaman sa kaligtasan, so wala nang kabuluhan ng pagtutuli. Wala akong sinabing walang kabuluhan. Walang kinalaman sa kaligtasan. Hindi ganun. Tinatanong ko sa'yo, sabi mo, ang pagtutuli, wala nang kinalaman sa kaligtasan. Wala nang kabuluhan ng pagtutuli. Tama si Pablo, tama ba? Wala naman kami sinabing mali si Pablo. May sinabi ba kayo mali si Pablo? Hindi, sumagot ka, wag ganun ang pagsagot kapatid, paiwas ka ang pagsumagot eh.
tanong ko sa'yo, tama ba si Pablo nung sabihin niya na walang kabuluhan ng pagtutuli? Di ba? Sinagot na kita riyan. Ang sasagot mo lang naman, oo o hindi kapatid. Huwag kang matakot, di ka naman kakainin dyan Ang tanong ko sa'yo, tama ba si Pablo nung sabihin niya na walang kabuluhan ng pagtutuli? Dahil walang kinalaman sa kaligtasan, Brother Soriano. Pag personal, Tumagot ka ng oo o hindi. Tama ba si Pablo? Tama ba siya nung sabihin niya na walang kabuluhan ng pagtutuli? wala nga kami sinabing nagkamali si Pablo. Wala naman kami sinabing nagkamali si Pablo. Kinukumpirma ko nga sa iyo Huwag mo ubusin ng oras ko. Tama ba si Pablo nung sabihin niya na walang kabuluhan ng pagtutuli? Pag si Pablo ang aming sinabi, ano bang ibig sabihin na wala kami itinurong mali si Pablo? Eh di tama. Sige, salamat. So, tama pala si Pablo nung sabihin niyang walang kabuluhan ng pagtutuli. Pero, tanong ko sa'yo, utos ba ng Diyos ang pagtutuli? Inutos ng Diyos kay Abraham. Ayan, inutos. Hindi ba yan tipan ng Diyos kay Abraham? Hindi ba yung pagtutuli utos ng Diyos kay Abraham, tipan? Kaya nga, di ba sinabi, utos ka ng Diyos yan? Ang utos sa Diyos, hindi natin dapat pawalang bisa yan. Yan, tipan ba yan ng Diyos? Tipan ba yan? Tipan yan kay Abraham, kapatid na Soriano. Ayan, salamat. Tipan yan kay Abraham. Sinira ba yan ni Kristo? Wala kaming nabasa ang sinira ni Kristo. Ikaw pa may nabasa ang sinira ni Kristo? Ang pagtutuli? Pakibasa. Babasahin ko sa'yo uli yung Galatia 5:6. Sapagkat kay Kristo, kahit ang pagtutuli ay walang kabuluhan, kahit man ang di pagtutuli. So, para kay Kristo, binago niya ba yung tipan ng Diyos na pagtutuli o hindi? Brother Soriano, ang ating pinag-usapan dito, hindi ba dapat ikay salungat na hindi dapat utos ang pagtutuli na? Kami po katulad kanina sinabi ko sa inyo, si Kristo nagpatuli, binasa niya, pinatutuhanan pa. Pero kapag kaligtasan ang pinag-usapan, hindi na kailangan ng tuli, gaya ni Tito. Di ba? Pero much better kung tuli ka. Hindi, ganito, ang tanong ko sa iyo kapatid, hindi ko naman sinasabi yung much better kung tuli ka. Hindi naman ang pinag-uusapan natin tayo Wala nang question sa atin yan. Tuli ka, tuli rin ako. Pwede kong patunayan yun, tuli ako. Pero, ang tanong ko sa iyo ganito, para wag maligaw yung nakikinig na audience, Ang sabi ni Pablo, na sabi mo, tama si Pablo, sabi ni Pablo, kay Kristo, ang pagtutuli, walang kabuluhan. Yan. Yun bang salita ni Pablo na sabi mo'y tama, na sa kay Kristo, ang pagtutuli, walang kabuluhan? Hindi ba ang ibig sabihin nun, nagkaroon ng pagbabago? Kasi ang sabi ng Diyos magpapatuli yung binhi ni Abraham, tipan niya yun binasa mo kasi kanina yung 89 ng awit, na ang sabi ng Diyos, ang kanyang tipan hindi niya sisirain. Talagang hindi niya sisirain yung tipan niya. Sinira ba yon ng Panginoon Kristo, yung tipan sa pagtutuli? Kailanman ay walang sinisirang tipan si Pablo. Sa ngayon sa Biblia, maski si Yahshua o si Jesus, walang sinisirang tipan. Ang tanong ko sa iyo, si Kristo ba, sinira niya ba yung tipan ng pagtutuli? Wala hong mabasang sinira ang tipan ni Kristo. Walang mabasang ganyan. Kung walang mababasang letra por letra, anong ibig sabihin ng salitang kay Kristo ang pagtutuli ay walang kabuluhan? Brother Soriano, ang pinag-usapan natin kaligtasan. Si Kristo tuli. Alam na lahat yun.
Wag kang, alam mo kung sumagot ka, wala sa tanong eh. Pagka sa huwes, papagalitan ka ng huwes sa husgado, ang sagot mo wala sa tanong eh. Ang tanong ko sa'yo, yung nasa sitas ng Biblia, yan ang kaligtasan eh, yung salita ng Diyos eh. Ang pinag-uusapan natin kaligtasan, yung salita ng Diyos ang pinag-uusapan natin. Ang tanong ko sa'yo, nung sabihin ni Pablo, na sabi mo'y tama naman si Pablo, kay Kristo, sabi ni Pablo, ang pagtutuli walang kabuluhan. Binago ba ni Kristo yung tipan o hindi? Dito sa bagong tipan, sa Roma 2:28, sasagutin ko, Brother Soriano, ha? Pablo rin po, ha? Tinatanong ko sa iyo kung binago ba ni Kristo yung tipan ng pagtutuli o hindi. Kasi hindi kailangan magbasa ka ngayon, tapos na yung time mo ng pagbabasa. Ang dapat ngayon, sumagot ka sa tanong. Binago ba ni Kristo yung tipan ng pagtutuli o hindi? Ang Galacia, sulat ni Pablo, sa laman ho pinag-usapan, may pagtutuli tinuturo si Pablo sa puso. Hindi yung pagtutuli ng puso ang pinag-uusapan natin. Kay Kristo nga yung utos na yung pagtutuli ng puso eh. Ang tinatanong ko sa iyo, yung nasa 5:6 ng Galacia. Sabi ni Pablo, kay Kristo, ang pagtutuli walang kabuluhan. Tanong ko sa iyo, binago ba ni Kristo yung tipan ng pagtutuli? Kung si Kristo po ang tatanungin natin, sangayon sa sulat ni Pablo, kailanman hindi sumira si Kristo sa kautusan. 5:17 ng Mateo, hindi ako naparito upang sirain ang kautusan. Wala naman akong problema sa 5:17 ng Mateo eh. Ikaw ang may problema, kapatid eh. Ayaw mong umamin eh. Kaya lang nauubos ang oras ko diyan, ano? Alam na siguro ng tao yan eh, no? Winalang kabuluhan ni Kristo ang tipan sa pagtutuli. Ang kahulugan nun, ang inevitable conclusion doon, hindi na itinuro ni Kristo yung pagtutuli. Kaya nga hindi na napilit magpatuli, pati yung kanyang ministro na si Tito eh. Nasa Galacia 2:3, maging si Tito man nakasama ko, sabi ni Pablo, bagaman Grego ay hindi napilit na patuli. Ngayon, babago ako ng tanong. Sabi mo, kailangan ang pananampalataya manggaling sa Jerusalem. Hindi pwedeng manggaling sa Pilipinas papunta sa Jerusalem. Di ba yun ang sabi mo, kapatid? Oho. Yan. Ang tanong, pagka manggagaling ba sa Pilipinas, tiyak mali? Sinabi po ng Biblia na ang panggagalingan sa Lucas 24:47, ang pangangaral po tungkol sa pagsisisi at kaligtasan magmula sa Jerusalem. Oo, natapos na yun. Huwag mo uubos ang oras. Ang tanong ko sa iyo ngayon. Sabi mo kasi, hindi mula sa Pilipinas papunta sa Jerusalem. Sabi mo yun eh. Ang katotohanan, lalo na magiging founder, ay dapat na magmula doon sa Israel o sa Jerusalem. Papunta rito sa Pilipinas. Hindi magmumula sa Pilipinas, papunta Jerusalem. Abay, baliktad. Tanong ko sa iyo, pag galing ba sa Pilipinas ang pangangaral, ibig sabihin agad mali? Hindi dapat tanggapin yun dahil hindi sabi sa Biblia, hindi naman magmumula sa Pilipinas sa pangangaral, sa Jerusalem. Ayon. So, pagkagaling sa Pilipinas, hindi dapat tanggapin kasi mali. Katulad sa akin, Brother Soriano, Pilipino ako, nandito sa Pilipinas. Kung sakaling may mga araman, dapat ang hahanapin nila yung may background na nagmumula at nanggaling sa Jerusalem. Yun ang katotohanan. Ngayon, tanong, ganito ang tanong. Yung pananampalataya mo galing sa Jerusalem, tama? Oo, doon magmumula. Maski ang aral, lahat. Ayan, kailan nag-umpisa yan? Kailan yan nag-umpisa, kapatid? Ito nga aming grupo, mga kapatid. Umanib lang po ako. Oo nga, hindi. Yung nanggaling sa Jerusalem, yung inaniban mo sa Jerusalem, kailan nag-umpisa? Sa ngayon, sa Almanac, kung na nakamali ako, Almanac ha, isang aklat ito, ang pound, kung kailan nagsimula si Abraham at Moses, yun po ang pinanggalingan at pinagmula ng aming panampalataya. Yun po ang panahon na yun. Yung panahon ng galing sa kay Moises kay Abraham. Oh. So, nasakop na yan ang bagong tipan, kapatid. Sakop po ang bagong tipan. Ayan, kung sakop yan ang bagong tipan, saan mo mababasa sa bagong tipan yung pangalan nyo
na remnant Israel Yahweh Assembly in Yahshua Messiah? May mababasa ka ba sa Bagong Tipan na remnant Israel Yahweh Assembly in Yahshua Messiah? Katulad na sinabi ko sa inyo, ang grupo po ng Hebrew po, aaminin ko sa inyo totoo, hindi po kami ngayon yung nakasulat sa Biblia, stricto dyan, kundi yung katangian ng totoong iglesia ay dapat makita. Hindi po yung... So, inaamin mo ba, kapatid, na hindi nakasulat sa Biblia yung remnant Israel Yahweh Assembly in Yahshua Messiah? Inaamin mo hindi nakasulat sa Biblia yon? Kabuhan, makikita ho. Dito sa 9 ng Horoma, ang talatay 27. At si Isaiah ay sumisigaw tungkol sa Israel. Doon po kami lumakip. Si Isaiah ay sumisigaw tungkol sa Israel. Kung ang bilang man ng mga anak ng Israel ay maging tulad sa buhangin sa dagat, ay ang nalalabi lamang ang maliligtas. Yan po Walang lamang. galang naman po. Tapos na po ang oras. Tapos na po. Susunod na po tayo sa 15 minutes cross-examination. Umpisa na po natin. Okay na? Okay na po. Okay, magandang hapon po muli sa mga tagapakinig. Okay, tanong na Brother Soriano. Ang sabi mo kanina, walang inaaring ganap sa kautusan. Hindi po ba? Narinig niyo? Hindi. Meron. Sa kautusan ni Moses. Okay. Eh kung may mabasa ko na Brother Soriano, na maaari ka pag tumalima ka pala sa kautusan, ay aarihin kang ganap. Di maliho kayo sa iyong pag-aunawa. Sabi niyo kasi, walang aaring ganap. Hindi ako mali. Wala naman ako sinabi na ganun eh. Ang may sabi noon si Pablo, hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Huwag mo isisisi sa akin yung binabasa ko, ano? Hindi pa ako napapanganak, hindi ka pa rin pinapanganak, nasa Biblia na yan eh. Hindi ako may sabi niyan, binasa ko yan. Na hindi na tayo aariing ganap sa kautusan ni Moises. Ngayon, kung may mabasa kang inaaring ganap sa kautusan ni Moises sa panahong Kristiyano, aba, tama ka. Pag may nabasa ka na sa panahong Kristiyano, inaaring ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises, tama ka, mali ako. Pero, wala kang mababasa na sa panahong Kristiyano, ang sinunod utos ni Moises at hindi utos ni Kristo, naging dapat. Bakit? Kasi, ang utos ni Kristo may bautismo. Ang utos ni Moises wala. Tinan mo, paano kang aariing ganap kung hindi ka nabautismuhan? Kaya kailangan susunod ka sa kautusan ni Kristo, hindi sa kautusan ni Moises. Sapagkat yung kautusan ni Moises kulang, walang bautismo ron eh. Yun ang sagot ko sa'yo. Okay, sinabi ulit ni Brother Soriano. Ito ha, malinaw. Walang bautismo sa panahon ni Moises. Ang utos ni Kristo may bautismo. Ang utos ni Moises wala. Sapagkat yung kautusan ni Moises kulang. Walang bautismo ron eh. Okay, sinabi ulit ni Brother Soriano. Ito ha, malinaw. Walang bautismo sa panahon ni Moises. Ang utos ni Kristo may bautismo. Ang utos ni Moises wala. Sapagkat yung kautusan ni Moises kulang. Walang bautismo ron eh. Okay, sinabi ulit ni Brother Soriano. Ito ha, malinaw. Walang bautismo sa panahon ni Moises. Kung may mabasa akong may bautismo sa panahon ni Moises, talo ka. Ganito, ang sabi ko, walang kautusang bautismo sa panahon ni Moises. Walang kautusan. Bumasa ka nga sa kautusan ni Moises na utos magbautismo. Kung may mabasa ako na sa panahon ni Moises na bautismuhan sila, sama ka tayo may bautismo, brother. Iba yon. Iba yung nabautismuhan kaysa sa may utos na magbautismo.
Iba yon. Alam ko naman ang babasahin mo yung nasa Korinto na sila'y nabautismuhan sa dagat. Pero, ang tanong ko sa'yo, meron bang utos na bautismo na isinulat si Moises o inutos ng Diyos sa Sinai? Meron bang bautismo? Pag nakabasa ka, talo ko. Pinag-uusapan natin utos. Yung utos, walang utos na bautismo sa panahon ni Moises. O ngayon, tatanungin ko sa'yo, si Zacarias ba't si Elizabeth, nabautismuhan ba? Brother Soriano, sumagot lang po muna kayo. Mamaya ka na. O hindi, yun nga sagot ko. Nabautismuhan ba si Zacarias at si Elizabeth? Na tatay ni Juan Bautista. Ang nabautismuhan lang naman yung dumaan sa dagat yung mga ipinanganak sa Kanaan, di naman nabautismuhan meron bang utos na bautismo sa Kanaan? Nagkakamali ka ng interpretasyon mo sa Biblia. Ang nabautismuhan, yung sinabi ni Pablo, babasahin ko sa unang Korinto 10:2. At lahat ay nangabautismuhan kay Moises sa alapaap at sa dagat. Sino lahat? Yung galing sa Egypto. Pagkatapos na sila pumasok sa Kanaan, meron pa bang bautismo? Wala na. Dahil wala namang utos na bautismo sa panahon ni Moises. Yun ang ibig kong sabihin. Hindi mo lang naintindihan, kapatid. Kapangahasan kasi yung sayo Yun ang sagot ko. Okay, another question. Mayroon ba tayong mamabasa, Brother Soriano, sa Bagong Tipan na ang kautusan ni Moises hindi na dapat sundin? Si 39 ng gawa, nakasulat. Babasahin ko. Sa pamamagitan niya, ni Kristo, ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng bagay. Na sa mga ito'y hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. O hindi ka nasakop ng kautusan ni Moises ngayon. Kaya hindi na yun ang dapat ngayon sa panahong Kristiyano, kapatid. Hindi naman mahirap intindihin yan Nilalabo mo na lang Dahil ipinaninindigan mo yung maling paninindigan mo Nakasulat, hindi na kayo aariing ganap, sabi ng mga apostol, sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Pag matigas ang ulo mo, sumunod ka pa sa utos ni Moises kung gusto mo. Pero hindi ka aariing ganap. You will not be justified. Yun ang sabi sa Biblia. Nasa Bagong Tipan yan, nasa Gawa 13:39. Yun ang sagot ko sa tanong mo. Okay, tanong, Brother Soriano. Ang tanong ko dito sa Hebreo 10:28, ang sabi nito, ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises sa patutuo ng 2 o 3 saksi ay mamamatay na walang awa. Brother Soriano, tama ba itong pagkasulat ko? Mali. Ama yan, nung panahon ni Moises, pag hindi ka nangili ng Sabado, babatuhin ka hanggang mamatay. Pag nangalon niya ka, nung panahon ni Moises, babatuhin ka hanggang mamatay. Pero si Kristo at saka mga apostol, sumunod ba sa kautusan ni Moises? O yung bang mga Hudyo, sumunod ba sa kautusan ni Moises nung panahon ni Kristo? Hindi nga sumunod Bakit? Si Tito nga hindi nagpatuli binato ba? Nabato ba si Tito dahil hindi nagpatuli? Hindi naman siya nagpatuli, hindi siya sumunod sa kautusan ni Moises Pero hindi siya binato. Hindi siya namatay. Kasi lipas na noon yung kautusan ni Moises. Ganun yon, kapatid. Ang tanong ko po, Brother Soriano, malinaw. Nakasulat din po ito sa Bagong Tipan, Hebreo 10:28. Tanong ko lang naman po ito. Ito bang nakalagay na talatang ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises sa patutuo ng 2 o 3 saksi ay mamamatay na walang awa? Totoo ba ito o mali? Totoo yan. Basta hindi ka sumunod sa kautusan ni Moises, pinapatay ka. Nung panahon ni Moises. Pero sa panahon Kristiyano, si Tito hindi sumunod, hindi nagpatuli, pero hindi pinatay. Ang tanong ko, malinaw. Malinaw naman ang sagot ko Hindi naman ako bulol. Naiintindihan naman. Kung gusto mo, Englishin ko. Saan sabi sa English, he that despised Moses' law died without mercy under 2 or 3 witnesses. Tingnan mo, died. Bakit? Pasado na yan, tapos na. Pag sa English mo titignan, died without mercy under 2 or 3 witnesses. Tapos na kasi yung panahon na yun Pero sa Bagong Tipan, kasi hindi na umiiral ang kautusan ni Moises, nang si Tito ay hindi patuli, hindi siya pinatay. Yun ang sagot ko sa'yo.
Okay, Brother Ikaw po, Soriano, tahimik. another question. Ako magbabasa lang naman akong talata rito eh. Papakitaan ko lang naman talata. Hindi po ako ang nagsasalita, binabasa ko lang ho ang talata. Tinutumbasan ko lang ho kung ano yung sinasabi niya kanina. Tayo na naman po mag-analyze. Ito, magbabasa ulit ako. Ang sabi mo sa pagbabago. Dito sa unang Juan 2, ang talata ay 7. Ang sabi ay ganito, mga minamahal, wala akong isinusulat sa inyo na anumang bagong utos, kundi ang dating utos na nasa inyo buhat ng pasimula. Ang dating utos ay ang salita na inyong narinig. Ito po ba'y tama o mali, Brother Soriano? Tama yan, kapatid. Tama yan. Ang dating utos na inyong narinig. Kanino narinig? Sa mga apostol. Hindi kay Moises. Mali na naman ang pupuntahan mong interpretasyon dyan. Babasahin ko yung Mateo. Tingnan mo, ha? Sabi ron, sa 5:21, narinig ninyo na sinabi sa tao ng una, huwag kang papatay. At sino man pumatay, mapapasapanganib sa katulan. Datapwat sinasabi ko sa inyo. Bakit ba datapwat? Magkaiba na kasi eh. Datapwat. Yan naman ang narinig ng mga apostol kay Kristo. O ngayon, yung narinig nila kay Kristo, yun ang sinasabi nila. Hindi sila nagsasalita ng anumang bagong utos. Yun lang narinig nila. Yun ang sabi ni Juan. Basahin natin sa unang Juan. 1:1. Nakalimutan mo na kasi yung 1:1 eh. Basahin natin. Yung buhat sa kanila, yung aming narinig, yung nakita ng aming mga mata, yung namasdan, nahipo ng aming mga kamay, tungkol sa salita ng buhay. Ang buhay ay nahayag at aming nakita, pinatototohanan at sa inyo aming ibinabalita ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at sa amin ay nahayag, sabi ng mga apostol, yaong aming nakita at narinig, siya naming ibinabalita sa inyo, upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. O at tayo'y may pakikisama sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo. O de, yung palang narinig nila, yung narinig nila kay Kristo. Hindi narinig kay Moises, kapatid. Oh, another Kaibigan question lang oh. po. Tanong. Ang ating tanong kanina, malinaw yun eh. Yung bang sinabi sa 89:34 ng mga awit at saka sa unang Juan 2:7, pareho ba ng statement na hindi nagbabago o nagbago? Kasi sinabi rin sa 89, ang tipan ko'y hindi ko sirain. Unang Juan 2:7, mga minamahal, wala akong isinusulat na anumang bagong utos, kundi ang dating utos. Hindi po ba nagpapatunay lamang nito na yung sinabi sa mga awit 89:34 ay pinapagtibay ng mga alagad yung sinabi sa mga awit? Gaya na sinabi ni Juan sa unang... Mali ang interpretasyon mo, kapatid. Yun ang sagot ko, mali. Kasi malayo yung 89:34 ng awit sa panahon ni Juan. Kasi yung tipan na sinasabi ng Diyos na hindi niya babaguhin, yung tipan niya kay David. Ano? Iba naman yung utos na sinasabi ni Juan. Ang sabi niya, yung utos na yan, yung dating salita na inyong narinig. Yung dating utos ay ang salita na inyong narinig. Yun ang sabi ni Juan eh. Niliwanag niya nga eh. Alin yung salita na inyong narinig? Yung narinig ng mga Kristiyano kay Kristo. Hindi naman nila narinig si Moises, no? Okay, salamat, Brother Soriano. Po ako mag-umpisa, Mr. Moderator. Okay na po. Brother Eli, okay na po. Ang una kong tanong ganito, binasa mo yung 2:13 ng Roma. Ang sabi roon, sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nagsisitalima ng kautusan ay aariing mga ganap.
Binasa mo rin yung Roma 3:31. Sabi rin ni Pablo, niwawalan kaya nating kabuluhan ng kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya? Huwag nawang mangyari, pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. Tanong ko sa iyo, kapatid, yan ba ay kautusan ni Moises? Pag sinabing kautusan, tiyak yan. Yan yung 10 utos na ibinigay ng Diyos. Hindi lang 10 utos, kundi lahat ng utos sa unang panahon pa ni Amang Yahweh. So, yung sinasabi ni Pablo na kautusang pinagtitibay nila, yun lahat ng kautusan sa lumang tipan. Sundin ho ang utos eh. Yung bang salitang kautusan dyan, ang laging mong nasa isip, yan nga yung kautusan sa panahon ni Moises at saka yung mga nasa lumang tipan. Yan nga ho. May kapasa po tayo sa mga gawa. Kung yan yung kautusan na sinasabi ni Pablo, tataas lang ako ng konti sa 27 niyang 3. Bago kasi dumating sa 31, 27 muna. Ang sabi ni Pablo, kaya nga, saan naroon ang pagmamapuri? Ito'y inihiwalay na sa pamamagitan ng anong kautusan? Ng mga gawa? Hindi, kundi sa pamamagitan ng kautusan ng pananampalataya. Diyan sa talata, sinasabi ni Pablo, may kautusan ng mga gawa at may kautusan ng pananampalataya. Sinasang-ayunan mo ba yan, kapatid? Tama po, dahil sinasabi po ni Santiago na ang pananampalatayang walang gawa, patay ho eh. Hindi. Sinasang-ayunan mo yan, sabi ni Pablo, na 2 klase ang kautusan. Isang kautusan ng gawa, isang kautusan ng pananampalataya. Oho. Tama ho ka dyan. Pareho dyan dapat makasama po yan. Salamat. So, 2 klase ang kautusan na yan na sinasabi niya, isang kautusan ng mga gawa at isang kautusan ng pananampalataya. Pagdating sa 31, sabi niya, niwawalan kaya nating kabuluhan ng kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya? Huwag nawang mangyari, kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. Tinatanggap mo ba, kapatid, na ang kautusang pinagtitibay ng mga apostol, yung kautusan ng pananampalataya at hindi yung kautusan ng mga gawa? Oo, gaya ni Abraham. Siya po ay inaring ganap sa pananampalataya, tinawag siya dahil sa hindi lamang sa pananampalataya, kundi sumunod siya sa tinig ng Amang Yahweh sa kanyang utos. Huwag na nating isama si Abraham, lalayo tayo masyado eh. Ang tanong ko lang sa'yo, tinatanggap mo ba na ang tinutukoy ni Pablo na kautusang pinagtitibay nila ng mga apostol ay yung kautusan ng pananampalataya? Gaya nga po na sinabi ko, Brother Soriano, sa Santiago, sinasabi ni Santiago na ang pananampalatayang mga gawa, patay. Huwag tayong lumipat sa sitas. Ang sinasabi ko yung 3:31. Alam mo, maraming nasasayang na oras eh. Dahil umiiwas kang sumagot ng direkto eh. Ang tanong ko sa iyo, 3:31, yun bang kautusan na sinasabi ni Pablo na hindi nila winawalang kabuluhan, kundi pinagtitibay? Yun ba yung kautusan ng pananampalataya, kapatid? Oo. Yan. Salamat. So, yung kautusan ng pananampalataya, yun ang pinagtitibay ng mga apostol at hindi yung kautusan ng mga gawa. Ngayon, ang tanong ko sa iyo ganito, kapatid. Yun bang kautusan ni Moises at yung kautusan nung una, sapat ba yon para ang tao'y ariing ganap? I'm sorry, brother. Sorry, pakiulit nga ho. Medyo hindi ko gano'n. Yun bang kautusan ni Moises na sinasabi mo? Pati yung mga palatuntunan, pati mga kahatulan tungkol sa pagkain, tungkol sa lahat ng batas. Yun ba sapat para ang tao ay ariing ganap sa panahong Kristiyano? Oo. Ay, ano niyo ho, sinabi sa Roma 3:13, hindi po inaaring ganap yung mga tagapakinig, kundi ang nagsisitalima. Galatia 3:13. Sa makatwid, yung lahat ng kautusan ni Moises, lahat ng mga bagay na sinasabi sa kautusan, maging sa matandang tipan,
pagka tinalima mo, magiging ganap ka. Ganun ba yon, kapatid? Oo, pag tumalima ka sa tinig ng Diyos, sa kanyang utos, magiging ganap katulad ka. ni Abraham. Yan. Magiging ganap ka. Ngayon, may babasahin ako dito sa isang talata. Babasahin ko lang at saka kita tatanungin dito. Ang sabi ng ating Panginoong Jesus, ganito, lumapit sa kanya ang isa na nagsabi, Guro, ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ginamit mo rin ito kanina eh. At sinabi niya sa kanya, bakit mo tinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti. Dadapat kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. Sinabi sa kanya, alin-alin? At sinabi ni Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalo niya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi sa di katotohanan. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sinabi sa kanya ng binata, ang lahat ng mga bagay na ito ginanap ko. Ano pa ang kulang sa akin? Sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig mong maging sakdal, humayo ka. Ipagbili mo ang tinatangkilik mo, ibigay mo sa mga dukha, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka, sumunod ka sa akin. Tanong ko sa iyo, nung sundin ng binata lahat ng utos mula sa pagkabata, naging ganap ba siya o naging sakdal? Okay, sangayon sa talata na isang mayamang lalaki, ano ang dapat kong gawin para magmana ng Hindi kapatid, para wag naman maubos ang oras ko. Sayang yung oras natin eh. Hindi naman tayo araw-araw mag-uusap, sayang oras. Tanong ko lang naman sa'yo eh. Maliwanag naman kung sasagutin mo ng maliwanag eh. Nung gawin ng binatang mayaman, lahat ng utos ni Moises, naging ganap ba siya o naging sakdal ba siya o hindi? Ang pinag-usapan ho rito, kung ibig mong pumasok sa buhay, sabi ni Kristo, ingatan ang utos. Ano ang kulang? May kulang. Hindi ganon. Ang sinasabi ko yung 19:21, sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig mong maging sakdal, tanong ko sa'yo, naging sakdal ba siya nung sundin niya lahat ng kautusan ni Moises? Sabi niya kasi, sinunod ko na lahat yan mula sa pagkabata eh. Tanong ko sa'yo, naging sakdal ba yung binata na yon nung sundin niya lahat ng kautusan ni Moises? Ang lalaking ito'y hindi naging sakdal dahil hindi sumunod sa utos. Ay, hindi! Sumunod. Kung mabasa kung sumunod, tatanggapin mo, nagsisinungaling ka. Sandali po, Kung mabasa kung sumunod, tatanggapin mo, nagsisinungaling ka. Sandali muna. Pagbigyan mo naman ako. Ako, binibigyan kita eh. Sagutan, Hindi, ang katungkulan mo kasi sumagot sa tanong, you are under cross. Hindi kailangan magpaliwanag ka, you are under cross. Sumagot ka lang sa tanong. Kung mabasa ko ba na hindi siya naging sakdal, na sinunod niya lahat pero hindi siya naging sakdal. Sabi mo kasi hindi siya sumunod eh. Pinagbibintangan mo eh. Nababasa, sumunod siya eh. Kung mabasa ko, tatanggapin mo, mali ka. Okay, Brother Soriano. Ang sabi ni Kristo, kung ibig mong pumasok sa buhay, sumunod ka sa utos. Di ganon, kapatid. 21. Pakibasa nga, Mr. Moderator, kung ano ang sabi ni Kristo sa 19:21. Baka pwede ko kayong utangan ng loob, Mr. Moderator. Okay, Mr. Moderator, basa. Mateo 19:21. Sinasabi sa kanya ni Jesus, kung ibig mong maging sakdal, humayo ka, ipagbili mo ang tinangkilik mo at ibigay mo sa mga dukha. At magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. At pumarito ka, sumunod ka sa akin. So ang sinabi ni Kristo, na siya kung itinatanong sa'yo, sabi ko, naging sakdal ba yung lalaki nung tuparin niya lahat ng utos? Sabi mo, hindi naging sakdal kasi hindi sumunod. Tanong ko sa'yo, kung mabasa ko ba na siya'y sumunod, pero hindi siya naging sakdal, tatanggapin mo, mali ka. Hindi nga sumunod ang binata sa utos ni Kristo. Sige, basahin mo nga. Basahin mo nga na hindi siya sumunod sa utos na inutos sa kanya nang sabi, nalalaman mo ang utos. Kung gusto mong pumasok sa buhay,
Ang utos, huwag kang papatay, huwag kang mangangalo niya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi sa di katotohanan. Igalang mo ang iyong ama't ina, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sinabi sa kanya ng binata, ang lahat ng bagay na ito ay ginanap ko. Ano pa ang kulang sa akin? Ginanap ba niya o hindi? Sabi mo hindi niya sinunod. Ginanap niya ba o hindi? Sumagot ka ngayon. Ginanap ba nung binata? Binasa ko lang, hindi naman ako nagpaliwanag eh. Ginanap ba niya yung mga utos lahat o hindi? Sinunod niya yung utos, pero may inutos sa kanyang uli si Kristo. Ano yun? Ano yun? Ibig sabihin, hindi pala ikakapaging ganap yung lahat ng sinunod niya kay Moises. Hindi pala siya naging ganap doon. Di ba yun ang ibig sabihin nun? Kaya nga, sabi rito. Hello. Ang sabi dito, sa 28-20 ng Matthew, Huwag ka lilipat sa Mateo 20:28. Ang pinag-uusapan natin 19. Ang layo ng lilipatan mo, isang kapitulo yan eh. Ang usapan natin yan sinasabi. Sabi mo hindi ginanap ng binata. Sabi nung nakasulat, ginanap ko na lahat. Sabi niya, tanong, ginanap niya ba o hindi yung kautusan ni Moises? Yun ang tanong, sagutin mo kapatid. Tinatanong kita, ayaw ka sumagot. Binabasa ko yung talata kasi sabi mo hindi niya sinunod eh. Ang tanong ko sa'yo, ginanap niya ba yung lahat ng kautusan ni Moises? Kung ginanap niya, naging sakdal ba siya? Sabi mo hindi sumunod yung binata dun sa mga kautusan. Kung mabasa ko bang sumunod siya sa lahat, tatanggapin mo, mali ang interpretasyon mo. Okay, Mr. Soriano, sasagutin ko. Mateo, kasi ubos ng oras ko, sasagot ako. Mateo 19, ang talata ay 16. Wag mong ililipat. Ang tinatanong ko sa iyo yung pinanggalingan ng salita mo eh. Sabi mo kasi, hindi siya naging sakdal kasi hindi siya sumunod. Kaya ang tanong ko, kung mabasa ko ba na siya ay sumunod, pero hindi siya naging sakdal, tatanggapin mo, mali ka. Simple lang naman kapatid. Simple lang, hindi pinalalabo mo lang eh. Wala nang oras tuloy. Sayang ang oras. Ito po, last 20 minutes po kay Brother Eli Soriano po. Pakinggan po natin. Ano na po tayo sa 15 minutes examination kay Pastor Elmer Alvera. Okay, Brother Soriano. Last Dito na po, ba last. sa lagi mong sinasabing kautusan ni Moises, nasabi mo na mas higit yung utos na galing kay Kristo, yung tinanggap bang utos ni Moises, sa Diyos ba yun o kay Moises? Sa Diyos yun. Okay. Maliwanag po, sabi po ni Brother Soriano, sa Diyos na yun. Okay, kung sa Diyos ama yun, mayroon ba tayong mababasa na yung ibinigay ng Diyos kay Moises na kautusan? Sinira ni Kristo. Kasama sa binigay ng Diyos kay Moises, yung pangingili ng Sabat. Mababasa natin yung nakasulat sa Juan 5:18. Pakibasa mo kapatid na Fred. Diyan na mismo nyo basahin. Ito po, Juan 5:18. Dahil dito nga'y lalo ng pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin, sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat, kundi tinatawag din naman na kanyang sariling ama ang Diyos, na siya'y nakikipantay sa Diyos. Sinira ni Kristo yung pangingili ng Sabat. Hindi siya nangili ng Sabat kahit ang kanyang mga apostol. 12:1 ng Mateo. Nang panahong iyon ay naglalakad si Jesus ng araw ng Sabat sa mga bukiran ng trigo, at nangagutom ang kanyang mga alagad at nangagpasimulang magsikitil ng mga uhay at magsikain. Datapwat pagkakita nito ng mga Fariseo ay sinabi nila sa kanya, "Tingnan mo,
ginagawa ng mga alagad mo ang hindi matuwid na gawin sa Sabat. O, hindi sumunod ang mga apostol. Pati ang Kristo hindi sumunod sa pangingili ng Sabat. Naglalakad nga eh. Okay, okay brother sir, magtanong ulit ako. Babalikan ko yung Juan 5:18 mong tinanong. Ito po bang Juan 5:18, pinapaniwalaan niyo po ba yung mga Hudyong kalaban ni Kristo? Tama po ba itong paratang ng mga Hudyo kay Kristo? Tama yan talata at hindi ako naniniwala sa mga kalaban ni Kristo. Naniniwala ako sa sumulat. Yan ay sinulat ni Juan. Sabi ni Juan, dahil dito ay lalong pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin, sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat, kundi tinatawag din naman na kanyang sariling Ama ang Diyos at siya'y nakikipantay sa Diyos. Hindi sabi ng mga Hudyo yan, sabi yan ni Juan na ebanghelista na sumulat niyan. Okay. Hindi naman kami tumututol na si Juan ang sumulat. Ikinikwento ni Juan yung nagaganap na pangyari. Ano ang sabi sa Juan 5:18? Babasahin ko. Wala kang karapatang magpaliwanag ngayon. Dapat magtanong ka, kapatid. Dito nga'y lalo nang pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y Kapatid, magtanong ka, huwag ka magpaliwanag. Wala kang karapatang magpaliwanag ngayon. Magtanong ka, cross-examination ko ito. That is not proper na magpapaliwanag ka dun sa isang talatang tinanong mo sa akin. Ang tungkulin mo ngayon, magtanong ka lang, sasagot ako. Okay. Ang sabi dito, sa ngayon sa talatay, nakikipantay daw si Kristo sa Diyos. Totoo po ba itong paratay sa kanya na nakikipantay si Kristo sa Diyos? Nakikipantay talaga siya sa Diyos pag sinasabi niya na kanyang Ama ang Diyos. Talagang pakikipantay sa Diyos yun. Pag sinabi niyang Ama niya ang Diyos, ibig sabihin magkauri sila. Magkapantay sila. Sabi ni Pablo yun sa 2:5 ng Pilipos. Pakibasa, kapatid na Luz. Mangagkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Talagang pantay sila ng Diyos Magkauri sila Kaya sabi niya, ako at ang Ama iisa. Sabi ng mga Hudyo, bakit ka nagpapakunwaring Diyos? Kasi pakikipantay nga sa Diyos yung pag sinabi mo na yung Diyos mismo ang tatay mo. Bakit? Magkauri kasi kayo Kaya nakikipantay talaga siya sa Diyos. Talagang yun ang totoo, hindi naman mali yun Okay. 9:16 po. Basahin natin sa Juan 9:16. Parehong-pareho doon sa 5:18. Itatanong ko, liliwanagin ko kung hindi ninyo naabot yung ibig ko sabihin Babasahin ko Doon po ako magtatanong, Brother Soriano, gaya na ginawa mo kanina. Ang ilan nga sa mga Parisiyo ay nangagsabi. Sino may sabi? Ang mga Parisiyo ay nangagsabi, ang taong ito'y hindi galing sa Diyos. Sabi nila kay Kristo, hindi daw galing si Kristo sa Diyos. Bakit? Sapagkat hindi nangingili ng Sabat. Brother Soriano, totoo bang si Kristo hindi galing sa Diyos? Mali yan, dahil sabi ng mga Hudyo yan ng mga Pariseo yan Hindi naman turo ni Kristo yan, turo ng mga Hudyo. Ba't mo pagbabatayan yan? Naliligaw ka talaga, kapatid. Tanong lang ito, kapatid. Naliligaw ka dyan. Ang ilan sa mga Pariseo sabi ng mga Pariseo yan, na hindi raw galing sa Diyos si Kristo. Kasi hindi nangingili ng Sabat na kagaya nila. Yan ang sabi ng mga Hudyo. Hindi sabi ng Ebanghelista Juan yan. Iba yung sabi ni Ebanghelista Juan kaysa sabi ng mga Pariseo. Para wag ka nga magkamali, inilagay ni San Juan, sabi ng ilan sa mga Pariseo. Hindi siya may sabi noon. Kaya magkaiba yan, kapatid. Sa ngayon sa Nebilis, totoo po ba ito? Hindi, ang paratang. Hindi totoo yung paratang na si Kristo hindi galing sa Diyos. Hindi totoo yan. Hindi naman sabi ng authority yan Sabi yan ng kalaban ni Kristo. Kita mo? Okay. Pero yung nasa 5:18, hindi mga Hudyo may sabi noon.
Ang may sabi noon si Evangelista Juan. Kaya dapat mag-ingat ka sa pagbabasa, kapatid. Hindi, nagtatanong brother sir, tagutin mo lang. Ito'y paratang ng Eskriba at Pariseo. Ang sabi sa paratang, si Kristo ay hindi galing sa Diyos at hindi nangingilis Sabat. Sino ka ba? Saan ka ba ito kakampi? Sinong kakampihan mo? Ang kalaban ni Kristo o si Kristo? Yung pinaratangan o nagpaparatang? Mali ka, mali ang analysis mo, kapatid. Tingnan mo ha, pakinggan mo ha. Ang ilan sa mga Pariseo ay nagsabi, ang taong ito'y hindi galing sa Diyos. Yun ang paratang. Hindi naman paratang yung hindi nangingili ng Sabat eh. Hindi paratang yun. Yun ay fact. Kaya nga sila nagkaroon ng paniniwalang hindi galing si Kristo sa Diyos. Kasi hindi na nangingili ng Sabat si Kristo eh. Hindi dalawa ang paratang, isa lang. Ang paratang dyan, hindi galing si Kristo sa Diyos. Kasi hindi nangingili ng Sabat eh. Yung hindi pangingili ng Sabat, it's a fact. Hindi paratang yon. It's a fact. Kaya nga hinahatulan nila si Kristo na hindi galing sa Diyos kasi hindi nangingili ng Sabat. Ang paratang ay yung siya hindi galing sa Diyos. Hindi yung hindi pangingili ng Sabat, hindi paratang yon. Talagang hindi nangingili ng Sabat si Kristo. Yun ang sabi ni Juan. Maliwanag dito sa Juan. Ang pinaratangan, mas kapatid, wag ka magpaliwanag. Tanungin mo ko. Tanungin mo ko, pwede mo namang ilitaw yung gusto mo pag nagtatanong ka eh. Magtanong ka, mas mali ang ginagawa mo. Magtanong ka, wag ka magpaliwanag. Hindi mo oras magpaliwanag. Pinaliwanag niyo po ba kung nagpaparatang o hindi? Sa paratang nila, na si Kristo ay hindi nangingili ng Sabat at hindi galing sa Diyos. Totoo po ba itong ipinaparatang kay Kristo o hindi? Hindi paratang yung hindi nangingili ng Sabat. Hindi paratang yon. Ang paratang, ang taong ito hindi galing sa Diyos. Sapagkat, yun ang sabi ng mga Pariseo, sapagkat ang batayan ng kanilang paratang na si Kristo hindi galing sa Diyos kasi nakita nila si Kristo hindi nangingili ng Sabat. Hindi paratang hindi nangingili ng Sabat. Totoo talaga yun. Hindi siya nangingili ng Sabat. Kaya ang paratang nila hindi siya galing sa Diyos kasi hindi siya nangingili ng Sabat eh. Umunawa ka, kapatid. Huwag mong iligaw yung nakikinig. Another question, Brother Soriano. 8:49 na Juan, pakibasa nga Brother Soriano. Pagbabasahin mo, ang tungkulin ko sumagot, ikaw ang magbasa. Pinakikita ko lang kung sino kinakampi ni Soriano, yung nagpaparatang o yung pinaparatangan. 8:49. Anong sabi ni Kristo doon sa 8:49? Pakibasa lang po. 8:49 ng Juan. Ikaw magbasa. Basa. Sumagot si Jesus, ako'y walang demonyo, kundi pinapupurihan ko ang aking Ama, at ako'y inyong sinisiraan ng puri. Mr. Soriano, totoo ba ito o hindi? Alin ang totoo? Totoo ba itong talatang ito? Oo, hindi. Na sinisiraan ng puri si Kristo, na hindi nangingili ng Sabat at hindi galing sa Diyos. Sino kakampi mo? Si Kristo o yung nagpaparatang, Brother Soriano? Ito, sagot ko, kapatid. Ang sagot ko, mali yung tanong mo. Wala namang pangingili ng Sabat dyan eh. Ang pinaparatang ng mga Hudyo dyan, meron daw siyang demonyo. Mali ka dyan. Wag mo ililigaw ang tao. Wala dyan yung termino na Sabat. Ang termino dyan, sabi ng mga Hudyo, may demonyo raw si Kristo. Sabi ni Kristo, wala akong demonyo. Ayun. Walang Sabat na binabanggit dyan. Huwag kang magligaw ng tao. Awa naman. Ang Juan 5:18, Juan 9:16, at 8:49, nagpapatunay na sinisiraan siya ng puri. Ang tanong ko nga, kanino ka ba kumakampi? Sa naninira o sa sinisiraan? Yun lang naman ang tanong, kapatid na Soriano. Siyempre, kumakampi ako kay Kristo, na si Kristo hindi nangili ng Sabat. Hindi siya nangili ng Sabat. Sabi ni Juan, sinira niya ang araw ng Sabat. Sabi ni Juan yan. Hindi lang niya sinabi, sinulat pa niya. Nakarating nga sa atin eh. Wala namang kumu-question sa authenticity ng talatang yan. Lahat ng scholar ng Biblia sumasang-ayon
na yan ay totoong talata. Na ang sabi ni Juan dyan, dahil dito, si Juan ang may sabi nun, dahil dito, pinagsisikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin, sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat. So talagang sinira ni Kristo araw ng Sabat. Hindi siya nangili ng Sabat. Naglalakad nga siya pag Sabat eh. Bawal maglakad sa Sabat eh. Ayun ang sagot ko sa iyo, kapatid. Okay. Brother Soriano, sa ngayon sa banal na kasulatan, malinaw na pares naman tayo nag-aaral. At nandito naman, naniniwala ko sa mga kapatiran ninyo na wala ka dapat ikatakot. Dahil meron tayong sariling pangunawa eh. Di ba? Binigyan tayo ng Diyos ng isip. Sa ngayon sa banal na kasulatan, nagpakita ako ng talata na mismo si Kristo'y naghihinagpis na sinisiraan ninyo akong puri. Kaya ang tanong ko lang naman kay Brother Soriano sa 5:18, 9:16, na ang sabi dito, ang unang paratang may demonyo, nakikipantay sa Diyos, hindi daw nangihili ng Sabat. Paratang yan eh, kung pag-aaralan mo. Kaya ang tanong, ito ba'y paratang o hindi? Yung ito, alin yung ito? Liwanagin mo, marami tayong pinag-uusapan eh. Alin yung ito para masagot kita ng tama? O halimbawa, gaya ng 9:16 ng Juan, paratang ba ito sa kanya o hindi? Ang paratang nila, yung si Kristo raw hindi galing sa Diyos. Yun ang paratang. Kaya nila pinaratangan na hindi galing sa Diyos kasi hindi nangingili ng Sabat si Kristo. Eh, ang ginagawa mo, pati yung pangingili ng Sabat, sinasabi mo paratang. Hindi, mali ka ron, kapatid. Yun ang sagot ko. Wala na po tayo oras. 5 na. Nagpapasalamat kami sa ating mga kapatid na kasama ni Brother Elmer at sa ating moderator at sa ating mga bisita ngayong araw na ito, sa lahat ng nakinig sa internet sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Salamat po sa inyong lahat at sana ay natuto tayo ng pangunawa sa nakaraang debate. Salamat sa iyo, kapatid Elmer. Magandang gabi sa inyong lahat. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon.